and for us. We seek you, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord. Worship. Worship sa isang programa, worship sa isang formal event, at worship sa pang-araw-araw na ginagawa. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. So pagka ginagawa natin yung mga works na yan, we are really worshiping. Kaya sa attend ka lang ng attend ng mga worship services, formal events, tapos wala kang ginagawang mabuti sa kapwa, wala kang ginagawang kaibig-ibig, katangi-tangi, nakakatulong, kulang na worship yun. Talagang we can worship sa isang programa, pero lalo na sa isip, sa salita, at sa gawa natin araw-araw. In such a time as this, be nice, be nicest. At bakit yan? Ang pamagat ng ating pag-aaral, matagal-tagal na rin naman tayong naka-lockdown, naka-quarantine, at may mga kasama tayo sa bahay na ministry natin. Sila ang ating mission field. Bagamat marami rin namang hindi natin kasama, nararating natin through social media, through the phone, through other means. Pero ang mahalaga, sa ganito mga pagkakataon, yung worship natin sa Ama, daanin natin sa gawa, sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa New Testament, ang ibig sabihin ng righteousness is to do good to others. Goodness, kindness to others. That's why righteousness saves, as good works saves, in a way, if you define good works as faith, because faith saves. But true faith obeys. True faith has fruits in works, because without works, faith is dead. So if faith saves, faith expressed in good works become the very, very tangible proof of faith. And therefore, sabi ni Jesus, come to me, all of you who are going to receive rewards, because I was in prison. You visited me, I was sick, you took care of me, etc. Sapagkat ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay paggawa ng mabuti kay Jesus. At inaari yon na righteousness, act of faith, and therefore, sabi niya, receive your inheritance prepared for you since the foundation of the world. Mahirap ngang makatiyak kung sa pagsunod mo ng mga religious rituals, religious doctrines, nalulugod ang Diyos. Kasi iba-iba nga ang mga doktrina ng mga religion, iba-iba ang paraan, iba-iba ang mga ritual. Pero sa paggawa mo ng mabuti sa kapwa, yun ay siguradong nakakalugod sa Diyos. That is high religion. So sa atin ngayong pagsasama-sama sa lockdown, sa quarantine, how else can we worship God through good works towards each other? Be nice. Be nicest. And one of the way to be nice these days is to give money you can spare to someone who needs it. Maraming kinakapos, kulang sila ng hanap buhay, o walang hanap buhay, o very limited ang source of income. At kung meron tayong money to spare, meron tayong higit sa pangangailangan natin today and in the immediate time before us, it's good to worship God by giving to the needy. 1 Timothy 6:17-18, command those who are rich in this present world to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Yan daw ang command those who are rich in this present world. At doon naman sa hindi not so rich, well, take it as a suggestion. Take it as an alternative thing you can do
with the resources that are still available. Acts 20:35, we must help the weak, remembering the word of the Lord Jesus Himself. It is more blessed to give than to receive. That person who needs our financial help could be in our own household. Maaari mga tauhan natin na kasama natin ngayon sa lockdown, kasama natin sa quarantine, pero may mga umaasa sa kanila, sa mga probinsya, sa malalayong bayan, ng mga kamag-anak nila. We can be more generous, and we can be giving, and we can even be advancing dahil sa mga pangangailangan ng napakaraming taong umaasa sa kanila. Pag mayroon tayong mga empleyado, 99% of the time, lahat ng gagastosin nila, lahat ng gagastosin ng mga dependents nila, asawa, anak, apo, kung sino man ang dependent, manggagaling lang sa ipinapasweldo natin, manggagaling lang sa binibigay natin. So, sagarin natin ang generosity hanggang sa abot ng ating kakayanan because this is a time to be generous. Maraming nangangailangan. So, give to give. Proverbs 11:24, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. In spirituality, life is full of ironies. Kung sino pa yung maluwag ang palad, bukas palad magbigay, dahil sa pagbubukas niya ng palad sa pagbibigay, nakabukas din yung palad niya para tumanggap. Pero yung nakasara, nakatikom ng mahigpit ang palad at hindi nagbibigay, nakasara rin yun, hindi rin makakatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. So really, it's ironic, but you give to give and you also give to receive. Hindi mo na kailangang isipin, gawin mong intention to receive when you give. When you give, you automatically receive. Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. You keep what you give away. Sasabihin ng iba, hindi naman po ako nagbibigay para tumanggap. Kahit wala yan sa intention mo, lalo't wala sa intention mo, lalo kang tatanggap because you harvest what you plant. At hindi naman masama to give na gusto mo rin kasi to receive back. That's not bad. Although, mas parang noble, mas kahanga-hanga yung nagbibigay ka nang wala ka inaasahang tatanggapin. Pero hindi man bad yung may inaasahan ka. Sabi nga sa Bible, bakit naman magtatanim ang farmer kung hindi niya inaasahang maani siya? So, natural lang na umani. And that is the most natural thing to do. And the secret of continuously being plentiful or having enough at the very least, even in times of difficulty, in times of need, in these special times like this, the secret is really in giving. The secret is really in being generous. Because a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. That is the way. Proverbs 19:17, when you give to the poor, it is like lending to the Lord, and the Lord will pay you back. In fact, the Lord does not have to pay you back, because when you are able to give to the poor, it means you already did the receiving from God first. Kasi ano naman ang ipapamigay mo kung hindi ka muna tumanggap galing sa Diyos. But we're born with nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. So, ibig sabihin, kung meron tayong pwedeng ipamigay, tinanggap lang natin yun sa Diyos kasi hindi naman tayo pinanganak. Nakasama yun. Hubad tayong isinilang, hubad din tayong aalis sa mundong ito. So, napakagandang maunawa yung cycle of giving because it's also the cycle of generosity. It is the cycle of prosperity. It is the cycle of love. But be careful who you give to. Hindi naman sapat na nagbubuhos ka ng tubig sa isang balding butas pala. Doon ka magbuhos sa hindi butas, doon sa maiipon at maraming mararating ang iyong ibinibigay. That's why we should also be wise in giving when we have the choice. But there are times when you cannot even be wise because you know that by giving to this needy person, it is rather unwise. But nonetheless, kailangan niya. So let your loving and generous heart rule. If you're going to err, if you're going to commit a mistake on the side of being generous rather than on being kuripot and being selfish. Not all giving turns out to be good investments.
But nonetheless, there are times when you simply give because people need what you can give them. Proverbs 20:16, you deserve to lose your coat if you loan it to someone to guarantee payment for the debt of a stranger. But there are times when, out of kindness and out of love, we really take the risk of losing even our own coat. But that has to be prayed for, and that has to be decided upon from a wise disposition. Kaya kailangan din spiritually guided even our giving. So be nice, be nicest in these special times. Let people tell their story without interrupting with the story of your own. Lalo ngayon, lockdown, quarantine, meron tayong mga limited people that we interact with sa ating bahay, sa ating kinakalagyan, saan man tayo inabot ng lockdown. We should be extra nicer to one another. Para mas maganda yung climate, para mas friendly, para mas magaan. Hindi yung pag may nagkukwento, uunahan mo na agad, tatalunin mo yung kwento niya, sasapawan mo na agad, o hindi ka nakikinig, nagpapakita ka ng impatience. Alam niyo yung pakikinig, ministry yan. Kasi kung minsan yung mga tao, meron silang naiipon ng mga sama ng loob, naiipon ng mga nervyos, mga stress, mga hindi nila maibulalas, by just listening to their stories, not for our own interest, but for their sake, we are able to help many people. That's why we were given one mouth and two ears. Dapat we listen twice as much as we speak. Job 21:1-3. Job said, if you want to offer comfort, then listen to me. And when I have finished, you can start your insults all over again. Si Job kasi ay dinapuan ng pagkarami-raming hirap sa buhay. Tapos yung mga kaibigan niya dumating, yung pala, sisisihin lang siya. Sasabihin, may kasalanan ka siguro, kaya ka nagkaganyan, kaya ka inabot ng malas, kaya ka nahirapan. Kaya sabi ni Job, pwede ba kung gusto niyo talaga makatulong, makinig muna kayo sa akin. Meron akong gustong sabihin, I have to unload what is in my chest. And then later on, tsaka na lang uli kayo magsalita. But let me speak first. So yung pag nag-stop ka, kahit may urge ka na ikaw ang mauna, ikaw ang magsalita, putulin mo yung sinasabi ng kapwa, that is ministry. That is love. Especially doon sa mga kailangang may makinig sa kanila. Meron naman kasi humihinga ka lang. Papayuhan ka na ng kotak-kotakot, hindi ka naman humihingi ng payo. Sesermonan ka o papagalitan ka pa, iko-condemn ka pa, o religyoso yung kausap mo, hindi naman yun gusto lang huminga ng tao. Hindi natin kailangan laging merong payo, merong sabihin, merong wisdom. Pag kami nagsasalita, makinig lang tayo. Malaking tulong na. And remember, we are talking about acts of worship. To stop yourself from the temptation to speak ahead of the other person is an act of love. Therefore, it is an act of worship. Be nicest. Listen without giving an advice or opinion. Pag gusto ng tao ng payo mo, hihingi nila yan. Pag gusto nilang opinion mo, hihingi nila yan. At katulad na rin yan ngayon ng modern life sa paggamit ng mga gadgets. Huwag padala ng mga video, ng mga watch this, you must watch this. Hintayin natin, tanongin tayo ng mga tao, meron ka ba diyang magandang ma-watch? Meron ka ba diyang magandang mapanood? Ipadala mo naman sa akin. O at least makiramdam tayo. Kung open sila na manood ng gusto nating ipapanood. Hindi yung tambak tayo ng tambak sa kanila ng padala tayo ng padala ng mga papanoorin, hindi naman nila hinihingi. It's an imposition. Yung padala tayo ng padala ng mga forwards natin, ng mga shares, na isa pa dapat nilang tingnan o dapat i-delete, trabaho rin nila yon. It's an imposition. Makiramdam tayo sa kapwa kung kailangan nila, kung gusto nila ang ating payo, ang ating mga shares. Proverbs 18:2, a fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Pag daw hangal, ang kaligayahan ay yung lagi nalang ibisto niya kung anong laman ng kanyang utak. At mga kapatid, sa mga pinishare natin, pino-forward natin, actually, binibisto natin sa kapwa kung anong laman ng ating utak. Yung mga ipinapadala natin, it's an indication of our state of mind. It's an indication of the level of our wisdom or intelligence. Kasi kung nagpapadala ka ng mga kabalbalan sa kapwa,
hindi naman yun ang kailangan niya, hindi bagay sa kanya yun, di ang ginagawa mo, sinisira mo yung sarili. Dahil naiinis siya o nawalan siya ng gana, o bumababa ang pagtingin sa'yo. Kaya bago mag-forward, bago mag-share, tingnan muna, bagay ba ang material sa papadalan ko? Gusto kaya niya ito? Ganun kasi kung gusto nating makiramdam sa kapwa at maging mabuti and sensitive to them. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak. Everyone should be quick to study, but slow to send shares and forwards at kung ano-ano pa. Manuri muna. Can you imagine how many shares and forwards and texts and messages ang natatanggap ng isang tao sa isang araw? Gusto ba natin na isa tayo sa mga tambak ng tambak sa kapwa, na pagod na pala siya kada-delete dahil hindi naman niya pinapanood? O pinanood niya, nalungkot lang siya. Kailangan ba talaga magpadala tayo ng mga nakakalungkot, nakakatakot, nakakanerbiyos? Hindi mo ba sapat yung mga nervyos at takot na nandun na sa puso ng kapwa? Kailangan ba talagang umapaw yun? Tambak tayo ng tambak? That's where we should really exercise caution and discretion. Job 6:26, here I am desperate, and you consider my words as worthless as wind. Desperate na nga naman yung tao, nasisiraan na ng loob, nalulungkot na. Hirap na, tapos binabaliw, wala mo pa yung sinasabi niya. Yung dadaing ang kapwa, alam mo, hirap na hirap ako. Tapos mo, wala kwenta yan, huwag mo yung indahin. Yung tinitrivialize natin, binabaliwala, minamaliit ang nararamdaman ng kapwa. Remember, ang nararamdaman ng kapwa ay laging valid, at least sa kanya. So kung takot siya sa ipis, huwag mo sabihin, ipis lang, natatakot ka. Sa takot siya eh. Ikaw, ano naman takot mo sumakay sa aeroplano. Sasabihin naman ng iba sa'yo, aeroplano lang, natatakot ka. Yung pilot, lagi nakasakay dyan. Kanya-kanya tayo kasi nang hinihilang buntot. Huwag mong babaliwalain o mamaliitin yung malaki sa iyong kapwa. Napakahalaga na maging sensitive, lalo sa mga ganitong panahon. So, be nice, be nicest, mangumusta. And be really interested in the answer. Huwag ka mangungumusta tapos hindi ka man pala interested sa sagot. Nung sinagot ka, iwas ka naman, iwas makinig kasi nabobore ka na. Proverbs 26:23, insincere talk that hides what you really are thinking is like a fine glaze on a cheap clay pot. So yung mga pakyut na salita, mga pa-nice, pa-kind, pero pang ibabaw lang pala, ang babaw lang, mahalata rin yun. Wala rin kwenta ang ganong mga bagay. At tayo naman, ang mga kinukumusta, makiramdam din kayo kung sincere yung nagtatanong. Malalaman mo naman kung talagang interesado sa sagot mo yung tao. Kaya bago ka naman sumagot ng pagkahaba-habang kwento, sasagot mo sa kumusta ka lang, kinuwento mo na lahat ng nararamdaman mo mula ulo hanggang paa, lahat ng gamot na iniinom mo sa mga iba't ibang oras, anong dosage, baka hindi naman talaga interesado yung nagtanong. Baka courtesy lang yung kumusta. So sabihin mo na lang mabuti kaysa isa-isahin mo lahat tapos hindi naman pala siya talaga interesado. So both yung nangungumusta at kinukumusta, magandang magpakiramdaman kung gaano talaga ang sidhi ng interes ng isa't isa sa inyong pinag-uusapan. At syempre pag nangumusta, help as you are able. Alam naman tanong ka ng tanong pagkatapos hindi ka naman pala tutulong. Kaya mga iba ayaw mangumusta. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan,
Kasi pag nangumusta sila, baka dumaing maobliga silang tumulong. So yung pangungumusta talaga, meron niyang willingness to help. At isa pa, kung ang isang tao ay may dinaramdam, may problema, halimbawa may sakit, huwag tayong kumusta ng kumusta kasi pressure sa kanila na sumagot. At pag kinukumusta ka, lalo yung nagpe-pray para sa'yo, uy, pinagpe-pray kita, kumusta na? Yung pala, lumalala ang pakiramdam niya, o may mga sakit pa siyang natitira, o may bagong sakit na dumating, halos ayaw niya sabihin sa'yo kasi mafo-frustrate ka dahil ina-expect mo maganda yung balita kasi nag-pray ka eh. So, yan ding pangungumusta, dahan-dahan. Pressure din sa tinatanong, lalo't kung ayaw niyang sumagot. Pagka po merong may sakit, lalo ngayon, may mga nagkakasakit, huwag naman natin pressurein laging, kumusta, ano nalagay mo? Sabihin na lang natin, I'm praying for you, I pray for you today, kasi yung mga ganong statement, hindi nangangailangan ng sagot. Pero yung magtatanong ka, nauobliga ang taong sumagot. Kaya kumisan, baka mapilitan pa siya magsinungaling na sabihin yung ayaw niya sabihin, o kaya sinagot ka pero hirap ang loob niya sa pagsagot. Magdahan-dahan din sa pagtatanong. Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Tumulong na lang. Huwag na magtanong. Meron pa kasi magtatanong, di ba? May kailangan ka ba? 99% naman ng mga tao may kailangan eh. So kung talagang gusto mong tumulong at may tutulong ka, ipadala mo na lang agad. Huwag ka na magtanong kasi may nahihiyang sumagot. Meron naman, for whatever reason, ayaw niyang sabihin. Kaya, tumulong na lang tayo, lalo't alam natin may pangangailangan. Halimbawa, alam natin merong may sakit, merong nawala ng trabaho, alam natin na merong mga pangangailangan. Just send what you can send. Don't ask anong kailangan nyo, may kailangan ba kayo? Kasi kung minsan yon sounds insincere. At saka baka nga sa bumagot sa'yo hindi mo naman ibigay yung kailangan. Just send your help. Luke 3:11, John answered, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. So this is doable. Pag meron tayong alam na nangangailangan, padala na lang natin. At hindi lang mga sobrang pura nangangailangan. Kuminsan yung iba meron namang resources, pero ang kailangan naman nila, pansin. Kailangan nila ng thoughtfulness. Kailangan nila ng assurance na sila naaalala. Padalan din natin yun. Kasi maraming kailangan at level ng kailangan ng tao, hindi lang food. Minsan, nagpapadala ka lang ng food, pero actually, ang tunay mong ipinapadala is your goodwill. Kumbaga parang yun ang iyong pag-ibig na hindi pinapahayag mo sa pamamagitan ng iyong gift. Be nice, be nicer. Sa ganito mga panahon, be nicest. Give your full attention to the person before you. May kasama kang kumakain, makipag-usap ka, makipagkwentuhan, hindi nakasubsub ka sa phone o sa computer habang kumakain kayo. Tapos nagkukwento siya, sa iba ka nakatingin, sulyap ka ng sulyap sa telepono. Give full attention to the person before you. That is kindness, that is courtesy. Philippians 2:3, be humble and consider others more important than yourselves. Undivided attention is a great gift. Kaya kung may TV, maganda hindi yan nakabukas pagka kumakain kayo para walang ibang nakasulyap doon sa TV, walang tinitingnan na iba, nagsasalita ka pa, patatahimikin ka nung isa dahil may nadidinig siya sa TV, lalo yung meal time, mahalaga yan na fellowship time. Sa ganito mga lockdown, mga quarantine time, be nicest. Accompany someone who needs company, even inside your same house.